So ito po mga garden yung aking napitas, pechay, sitaw at patola. Ayan. Hello mga garden, nandito na naman po tayo sa aking taniman sa kapitbahay. Ito po ay episode ng part 11 na po tayo. Please like and subscribe. Click the bell. Isi-share ko na naman po sa inyo ay kung paano magpitas ng sitaw. Ayan, kung makikita nyo po, mayroong mga bubuyog doon. Sila po yung nagpo-pollinate sa ating mga halaman. Kasi kung walang mga bubuyog, hindi po mabubuo yung kanyang mga bunga. Tapos, isi-share ko na rin po sa inyo kung paano siya pitasin. Kasi dito, kapag ka nagkamali po kayo ng pagpipitas, ay masisira yung susunod na kanyang bunga. Ang gagawin nyo lang po dito, iikutin nyo kasi meron dito yung kasunod niyang bunga. Dito, makikita nyo po dito may mga bulaklak dito sa dulo. Kapag napitas nyo po itong bunga, ay susunod na naman po itong pinakabulaklak na to. Tapos ito, yung pang tatlong bulaklak. Bali, marami na po akong napitas dito. Kung mapapansin nyo po dito, napakasipag niyang mabunga. Kasi dahil yung mga nilalagay kong pataba dito sa lupa. Gawin nyo lang mga garden, iikutin nyo lang po yung bunga. Ayan. Ikutin nyo lang po na ganyan. Para yung susunod na bulaklak dito ay mabubuo. Ayan, Ang dami nating pipitasin ngayon. Lalayo ko konti para makita yung pipitasin natin. Dami mga garden, Aray, daming langgam. Tapos dito maraming blue ternate, magpipitas po tayo. Ang ano pala nito, itong blue ternate, itinatanim lang po siya mula sa buto. Ito pala yung kapag gusto nyo pong magpitas ng mga bulaklak, ang gagawin nyo lang po dito ay wag po kayong magpipitas ng umuulan para yung bulaklak hindi po nabubulok. Kapag tag-araw, pagka nagpitas po kayo, ito, yung mga natutuyo na ganyan, pwede nyo pong kunin kasi at saka pwede nyo pong ilagay sa garapon para ma-preserve. Para kapag kailangan nyo na po ulit ng bulaklak na ganito, pwede nyo po siyang gamitin. So, lahat ng bulaklak, pipitasin po natin. Dito, ang dami, Hindi po nauubusan to ng bulaklak kasi the more na pipitasan nyo po ng bulaklak, lalong dumadami. Ayan. Kasi dito, walang pumapansin dito. Kahit ipamigay mo siguro dito sa bulaklak na to, walang may gusto kasi hindi pa nila alam na itong bulaklak na to ay napakasustansya sa ating mga katawan.
As dito sa loob mga garden, maraming ano dito, maraming sitaw pa dito sa loob. May nakita pa ako dito nung nakaraan. Ayan. Tapos merong patola. Ito. Bulaklak ng patola. Tapos papasok tayo sa loob ng aking taniman. Ayan. Ito po yung mga bunga ng sitaw dito sa loob. Kasi nung nakaraan, tinanggal ko na po yung tinanggal ko na po yung ampalaya kasi para naman makasurvive yung iba. Kaya kapag gusto nyo pong magtanim ng gulay, ay kailangan meron ng agad kasunod. Kapag kunyari itong patola, kapag namatay na po siya, meron na po tayo ulit ipapalit. Naglagay na naman po ako dito ng upo, saka kalabasa. Tapos ito yung mga bunga ng sitaw na naglalawitan dito sa loob ng balag. Ayan. Tapos meron tayong kukunin na dito, yung patola. Ito yung patola, pakalaki. Kukunin po natin yung mga ibang ito mga garden, tingnan nyo. Ito ang kagandahan kasi kapag nakabalag, ayan Ano? Ano ni? Ayan Tapos meron pa ditong hindi ko napansin kasi nung nakaraan, kapag pumupunta kasi ako dito, gabing-gabi na, kaya merong natutuyo. Ito, yung mga tuyong-tuyo na ganito, pwede nyo pong itanim kasi itong sitaw na to ay napakaganda. Kahit paulit-ulit nyo pong gamitin itong sitaw na to, maganda po yung kanyang nilalabas na bunga. Tapos, kapag may makita po kayo ganitong patola, pitasin nyo na para hindi po siya gumulang. Ayan, tapos meron pang isa dito. Ito, malaki. Ayan. Kapag gusto nyo pong itong pangputol na ganito, sa Lazada lang nabibili mga garden. Tapos meron po siyang safety lock. Ayan shear pruning ang tawag po nito. Yan yung aking na-harvest. Tapos, pagkatapos nyo pong makapag-harvest, didiligan nyo po yung halaman. Kasi yun po yung pinaka-importante na reward natin sa kanila. Kapag kinabang tayo sa kanila, ay bibigyan nyo rin po ng reward. Yan, maglagay po kayo ng pataba dito sa lupa. Marami po akong compost doon sa loob, doon sa harap ng aming bahay. Ito pala yung taniman ko dito sa harap ng aming bahay. Kasi nilipat ko na po yung mga tanim na nandun sa may pader. Kasi kapag mainit masyado yung sikat ng araw, yung mga halaman po natin ay nalalanta, saka nababansot na po sila. Kaya nilipat ko po dito. Gumawa po ako ng poste dito, tapos poste dito sa may poste. Tapos itong tali na to ay tinali ko dun sa may sampayan
At dito sa gumawa po ako ng parang net. Gawa lang po sa tali yan. Pwede nyo rin pong gawin to. Ang gagawin lang po natin ay magbabawas na po tayo ng mga tanim kasi ito hindi na po siya lalaki. Dahil nga nung nakaraan nabansot na po siya kasi sobrang init ng panahon. Kailangan na natin pitasin ito para sa susunod ay mapapalitan naman at mapapakinabangan ng ibang halaman yung space po natin tulad po dito. Ayan, nagtanim po ako ng dito pipino sa sako. Ayan, gumawa po kayo ng paraan kung paano kung wala po kayong mga mataniman, pwede po sa sako. Ayan, maglagay lang po kayo ng matatabang lupa. Ayan o. So ito po mga garden yung aking napitas, pechay, sitaw at patola. Ayan. Kahit nasa small space ka ay pwede ka rin magtanim ng gulay para makaulam po kayo ng sariwa. Ayan. Sana po ay nagustuhan nyo po ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!